Magandang umaga po. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga susunod na intensyon. Pasasalamat ni na Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Juliet Herrera at pamilya, Darlie Gemma Rio Helon, Mendoza family, Manaloto family, Mirna P. Lumba, Mercado family, Legion of Mary, Tala sa Umaga St. Peter Parish, para sa natatanging kahiligan ni na Joseph, Mary Grace at John Paul, para sa kaarawan ni na Fe Espiritu, Dr. Adilian Gonzalez, Ederlina Garma, Peter Aguada, Domingo de la Cruz, Sister Cristina de la Cruz, para sa kagalingan ni na Honesto Palma, Estelita Mendoza, Arnil Manaloto, Gemma Lipon, Joel Lumba, Melvin Gadi, Alan Casuyon, para sa kanwalhatian ng mga kaluluwa ni na Joanna Herdy, Melanie Andrea, Mercedes Anastasio Beatriz, Rosalina Francisca Estanislao, Maria Juanita, Guillermo Sr., Maximina Ernesto Maria, Eduardo Domingo Renato Maria, Sister Teresina, Maria, mga imang manggagawa sa Veterans Regional Hospital Bayongbong Nueva Vizcaya at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pangkipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19, ganoon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita na nagdudulot ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguraduhan sa buhay, malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat ng aming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala, at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa iyo. Amen. Mga kapatid, sama natin sa ating pananalangin din ang aring pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya Davida de la Cruz, Cecilia Rivera, Rosemar Paming, Leon Celestina at Ana Maripillo, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Chimag Darao, Michelle Esteban, Nante at Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, Junat Soli de Rosario, Elma Laguador, Jean Silungan, Noela Zene Galvez, Dr. Barat Marito Lepino, Dr. Abexayda Manaag, Ana Carmela de Guzman, Vidal at Marieta Querol, Ricket Afik Magpo, Celia San Felipe, Edgardo at Aida Cunanan, Redet David de Leon, Bel Arcagatin, Alicia Arcega Via Crucis, Antonio at Evelyn Salazar, Celi Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Larry Teresa at Ramon Valenzuela, Marlo at Mary Grace Riado,
Simon Arnold Asuncion, Antonio Victoria Sanchez, Christopher Janet Lo, Janet E. Pascual Abidi ng EDB Community, Mila Digolo, Reverend Father Pino Pensuli, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Lights of Columbus, Solid Child Council 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawak Mikawayan, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael, at ng Barangay Cambao, Bustos, Lito at Karen Merrill de Dios, Edwin at Josie Lazaro, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office, NPMO, Joshua Luis Ortega, Joyce Bailon, Juan Diego Roque, Johnny Diana Marfil, Nina Saavedra, Victor at Divina MC, Camille Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Rowena Villedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, Yunat Doris Pillejera, Architect Bernadette Enrique Guzman, Susan Dumaday, Dennis Munag, Amy Ferry Manalo, Gima John Linden, Emelita de la Cruz, Renate Labaw, Ivy Lorin, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Onaisa Catrina Modera, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Adat Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Promen Medical Center sa Mayumbong, Nueva Vizcaya, Berihino Hospital, Skyline Hospital at Valley Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, kaya hindi na mga kawani ng pabalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila Anita Lopez, Eloisa Villamin, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Samantha Osea, Capistrano Mandegro, Timoteo Rivera, Jose Inga, Aris An San Miguel, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Cheryl Del Mundo, Marian Baravilla, Jodith Santiago, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Lito Soriano, Adriano Santos, Minda Saison, Renel Nino Lagmador, Lucy at Tita Pamin, Feli Victoriano, Dolores Torrero, Ricardo de Novenia, Alvin David, Dr. Harold Ramil, Sam Ingal, Reggie Garcia, Jet Marcelo, Dave Mark Cruz, Neil Francis Navarro, Vladimir Pillejera, Edwin at Aida Gumapas, Jean Claudia Membres, Marco De Leon, Dr. Benjamin Miranda Jr., Maria Victoria de Rosario at Pamilya, at para sa karawan ni Aaron Tamuhara, Hil Hizon, Felipe Melencio, Gina Pascua, Esperanza Ludas, Francis Mendoza, Lorian Zalazar, Rodolfo Bernardino, Analisa Castillo, Franz Bautista, Rodel Lara, Levi Saison, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Simedonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Puloy, Dean, Raquel, Frederick, Nelson, Nicolas, Eric, Alfredo, Paula, Roman, Andres, Estefania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Chedora, Romeo, Felino, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Roy, Sofia, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Robert, Jose, Ricardo, Maria, Antonia, Maria Mercedes, Mark, Marlene, Agustin, Felicita, Magdalena, Jose Pipito, Antonin, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, Reynaldo, Dennis, Remedios, Marina, Gaspar, Mario, Purificacion, Margiville, Berencito, Alberto, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi na mga namayapang mga rektor ng Diocese na Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa babaeng Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagalihan ang mga makasalaming pagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapagilingang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ang madaming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ng iyong sambayanan. Ipagalo mo sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamta namin sa langit ang kinamunyang gantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod, gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilyan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari niyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ang kamatayan ng taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay pinababantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako yung dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putik na ito, tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod. Dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon ako'y dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Poon ako'y yung dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon ako'y dinggin sa panahong iyong ibigin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarca ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga libana. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes ay papatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang inibigay sa dalaga ang anumang hinib ito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig na mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya pinapubutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina.
dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at ibinibig. Pagkatapos, ibinilita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapakita sa atin kung papaano si Juan Bautista bilang isang dakilang propeta na kinikilala ng mismong kanyang mga kababayan at nagsasalita ng ayon sa katotohanan ay pinagtangkaan pa ang kanyang buhay at pagkatapos nga ay pinapatay pa ni Haring Herodes. Kaya nga po ang kanyang kamatayan ay dahilan ng kanyang pagsasabi ng katotohanan para sa mga tao, lalo-lalo na sa harap ni Haring Herodes na noon ay nakikisama sa asawa ng kanyang kapatid. Kaya nga madalas sinasabi ni Juan Bautista kay Haring Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Kaya nga matagal nang ninanais ipapatay ni Haring Herodes itong si Juan Bautista sapagat siya napapahiya, sapagat siya nasasaktan sa mga sinasabi ng dakilang propeta na ito. Subalit hindi niya ito magawa dati sapagat natatakot siya sa mga tao na kanyang nasasakupan sapagat kinikilala nila bilang taong matuwid itong si Juan Bautista. At sa ibang talapa ng ating banal na kasulatan ay sinasabi na si Haring Herodes ay nagagalakdi sa pakikinig kay Juan Bautista. Bagamat pagdating sa kanyang kasalanan, pagdating sa kanyang kamututan, medyo bantulot itong si Haring Herodes sapagat tinatamaan siya sa mga sinasabi ni Juan Bautista. Kaya nga po mga kapatid, sa isang kagustuhan lamang ng kanyang asawa, si Haring Herodes, na pahinuon na ipapatay si Juan Bautista sapagat ayaw niyang mapahiya sa lahat ng kanyang mga bisita nung kanyang isinumpa sa harap ng kanyang mga panauhin at ng kanyang anak na si Salome, anak ni Herodias na kanyang kinakasama ng maging kalahati ng kanyang ari-arian ng kanyang kaharian ay kaya niyang ibigay sa kanyang anak na ito sapagat nagustuhan niya at ng kanilang mga panauhin ang kanyang galing sa pagsasayaw. Kaya nga po mga kapatid, nang dahil sa isang pangako, nang dahil sa ayaw niyang mapahiya, dahil ang nais niya may pakita na meron siyang isang salita, napilitan siya na ipakuha itong si Juan Bautista mula sa bilangguan at papugutan ng ulo, ipapatay ng dahil sa kanyang pagsasabi ng katotohanan. Kaya nga po mga kapatid, minsan nangyayari rin po yan sa atin. Yung po bang gumawa ka na ng mabuti, nagsabi ka na ng mabuti, pero ikaw pa ang gagawa ng masama ng iyong kapwa. Kaya nga po kadalasan, kapag ka po may aksidente, nangyayari din po yan. Hindi ikaw ang may kasalanan, pero sa bandang huli, ikaw ang nagdurusa. Kaya pansinin po ninyo kapag kalimbawa sa batas ng lansangan, ito yung lagi natin nakasanayan. Yung po bang nakahinto ka lang, o kaya naman mabagal ang takbo mo sa iyong sasakyan, pero ikaw ang binangga. Kaya nga po kung titignan po natin, ang may kasalanan, yung bumangga, nasa tamang linya ka, mabagal lang ang takbo mo kung kinakailangan talagang mabagal sa lugar na iyon. Pero meron isa, wala na nga sa linya, mabilis pa ang takbo, binangga ka pa. Kaya kung tutusin, ay po pwede mo siyang kasuhan, o kaya naman, po pwede kang humingi ng danyos mula sa kanya. Pero tingnan po ninyo mga kapatid, dito sa Pilipinas, ganun sana ang pwedeng mangyari. Kaya lamang, nababago ang usapan kapag kayo mismong bumangga sa iyo, hindi ka lamang binangga, kundi yung mismong bumangga sa iyo, namatay pa. Kaya pagdating ng panahon, hindi ka na nga mababayaran, ikaw pa ang tutulong doon sa namatay at sa namatayan. Bakit? Sapagat ang sabi sa atin dito sa Pilipinas, ang kadalasan na nangyayari na mamayanis sa atin, bagamat hindi naman talaga legal na batas, pero mga kapatid, ito ang ating nakasanayan. Pag ikaw ang nakamatay, bagamat hindi mo kasalanan, kasama ka sa magbabayad, kasama ka sa magdurusa. Kaya kung titignan natin mga kapatid, no? Hindi mo naman kasalanan, pero ikaw ay kasama sa magdurusa sa kasalanan ng iba. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, ito ang nangyari kay Juan Bautista. Nagsabi lamang siya ng totoo, pero ang naging kapalit ay ang kanyang kamatayan. Ang naging kapalit ay ang kanyang buhay. Subalit mga kapatid, sa kabila ng lahat, ipinapahayag naman sa atin, bagamat naging pangit ang naging kapalit nito,
Pero napakaganda naman ang naging ending nito. Sapagat pinatay man o ipinapatay si Juan Bautista, pero siya naman ay namatay ng dahil sa pagtatanggol sa katotohanan. Kaya nga po sa pagitan ni Haring Herodes at ni Juan Bautista, hindi na natin alam kung nasaan ngayon itong si Haring Herodes. Pero makasisiguro tayo, si Juan Bautista ay kapiling na ng ating Panginoon. Nagdanas man siya ng kamatayan sa lupa, isinilang naman siya sa panibagong buhay sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya nga po hindi nasayang ang kanyang kamatayan, hindi nasayang ang kanyang buhay, sapagat pinili na pa rin ang mabuhay ayon sa katotohanan at pinatay siya ng dahil sa pagtatanggol sa katotohanan. Kaya nga po ang kamatayan ni Juan Bautista hindi sayang sapagat merong pinapuntahan. Ang kanyang kamatayan ay makahulugan sapagat ginamit niya ito sa pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagiging matli at mabuting tao. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, sa ating pong simbahan, katulad ngayong araw na ito, meron po tayong isa pang halimbawa ng pagiging mabuti at matli na tao sa kabila ng lahat. At ito ay sa katauhan ng ating pinagdiriwang na santo ngayon, si San Alfonso Maria Ligori, na kung saan siya isang dakila na abogado, isang dakila na tagapagtanggol sa hukuman, subalit sa kabila ng lahat, mas pinili niyang iwanan ang kanyang napakaganda na propesyon. At ano ang kanyang ginawa? Siya'y pumasok sa seminaryo upang nang sa gayon, pagdating ng panahon ay maordinan bilang isang pari. At hindi lamang siya naging isang pari, siya naging isang banal at aktibong pari sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. At sa katunayan pa nga, nagtayo pa nga siya ng grupo ng mga tao na mayroong sinusundan na kalagayan ng pamumuhay. At ito yung kilala natin ngayon bilang mga Redemptorist Fathers. Kaya nga po mga kapatid, itong kanyang itinatag na ito, siyang naging tagapagtatag, siyang naging tagapangalaga, marami ang kanyang naakay patungo sa ating Panginoon. Subalit kagaya ni Juan Bautista, may mga pagsubok din, maging sa mga mabubuting tao, dumarating din ang mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Kaya nga sa buhay ni San Alfonso de Ligori, ano naging pagsubok sa kanya? Unang-una, mainit ang mata sa kanya ng mga opisyal ng pamahalaan noong panahon na yon sa Naples, Italy. Kaya nga po, maraming mga pagbabanta, marami ang panggigipit na ginawa sa kanya at din sa kanyang kongregasyon na itinatag. Ngayon po naman, mga kapatid, sa kanyang kongregasyon na itinatag, nagdanas din siya ng paghihirap sapagat naging paghihirap ng kanyang kalooban ang pagkakahiwa-hiwalay ng kanyang kongregasyon. Kaya nga po nahati ang kanyang kongregasyon na sana ay nais niyang maging buo para sa paglilingkod sa pangalan ng ating Panginoon. Subalit anuman ang pagkakahati nito, maganda naman ang naging resulta. Sapagat nahati man, subalit patuloy pa rin naman na naglilingkod kapwa patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, may paghihirap man sa buhay ni San Alfonso Maria Ligori, subalit sa bandang huli, ang kanyang naging konsolasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang pampalubag niya ay sa pamamagitan ni Maria na tumulong sa kanya sa lahat ng kanyang mga pagsubok. Sapagat kung kinakailangan niya ang ating Panginoon, tinatawagan niya ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina na si Maria. Kaya nga po sa kabila ng mga pagsubok, napagtagumpayan niya ang lahat ng ito, hindi sa kalakasan kanyang taglay, kundi sa pamamagitan ng kalakasan ng Diyos sa kabila ng kanyang kahinaan. Sapagat ang lakas ng Diyos ang ginamit niya sa panahon na siya nangihina, sa panahon ng mga pagsubok. At sa panahon nagtagumpay siya sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi siya nahirapi sa nakasanayan na, bagkus nagpatuloy siya sa paggawa ng kabutihan hanggang sa iyalay na niya ang kanyang buhay pabalik sa tahanan ng ating Ama. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Ang hamon sa atin, mabuhay din tayo ayon sa katwiran, ayon sa katotohanan, ayon sa kabutihan. May mga pagsubok man, pero hindi ito ang wakas ng lahat ng ating buhay sa lupa. Sapagat lahat ng ito, mapagtatagumpayan natin sa tulong at abal ng ating Panginoon. Kaya nga po kagaya ni Juan Bautista, kagaya ni San Alfonso de Ligori, sana
Matularan natin ang yapak nila, masundan natin ang kanilang tinahak na landas patungo sa kabanalan, patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagbagi laban sa lahat ng kasamaan. Nakaslog tayong lumapit sa Ama, kasabay ng ating mga panalangin. At sa bawat panangitan ng ating paitutubon, makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming makapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahalagan sa buhay upang makatulong na maintindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo-sundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ng pagtago at palihim na impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Diyos at Ama, habang itinatas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumubig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya banal. Ang madaming unika, pag-alapin mo ang kalooban namin sa lingas ng iyong Espiritu na ipinagkakaloob mo kay Alfonso Maria para may pagdiwang ang paghahain ito at sa pamamagitan nito ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ay nagdinding sa piling na mabanal na itinararagal mo sa kanilang kabutihan. Pinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan rin ng anak mong si Jesucristo, kami naniligid ng mga banal na tao, sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa itinararagal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinag-isang pusang loob na maging ganito, ginawa kaniya ang tinapay. Inasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ninapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Fidelis naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Panalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday nang may pag-asang siling muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria, Reyna ng Diyos, ni San Jose na kanyang kamiyak ng puso, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilino sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Lumayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kaniyang hingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paanong masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay maibalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Mamadaming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at magdahad ng paghahay ng pagkikinaba. Lagi nawa namin tanggapin ito at sa pagtanggap namin ito, mayroon kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng